Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Narito na lagay na ating panahon ngayong September 16, 2024 at sa ating latest satellite images makikita natin tatlong major weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang southwest monsoon, partikular na dito sa kanlurang bahagi ng ating kapuluan. Meron tayong low pressure area na sa may silangan ng Northern Luzon at gayon din ang isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Pulasan. So unahin natin itong low pressure area na nasa may bahagi ng 400 km silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan o 385 km east-northeast ng Kasiguran sa Aurora. Ngayong araw, malaki yung tsansa na maging bagyo itong low pressure area na nasa may silangan nga ng Tuguegarao. Kaya iba yung pag-iingat lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa may Cagayan Valley region. Kapag naging bagyo po itong low pressure area na ito ay magtataas tayo ng tropical cyclone wind signal, partikular na dito sa may bahagi ng Cagayan Valley region. Asahan natin ngayong araw malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa area ng Northern Luzon, ito area ng Cagayan Valley kasama itong bahagi ng Aurora at may mga pagbugso rin ng hangin habang lumalapit kasi inaasahan natin na posibleng lumapit sa bahagi ng ating kalupaan itong low pressure area na maaaring maging bagyo sa araw na ito. Ang susunod natin, itong bagyo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mayroong international name na Pulasan. Alam niyo po yung Pulasan, ang ibig sabihin niyan, isang uri ng prutas sa bansang Malaysia. So bansang Malaysia yung nagbigay nitong pangalan na ito dito sa may bahagi ng ating lugar. At ang huling lokasyon nito as of 4 a.m. may 2,000 kilometro east-southeastern ng Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa ating bansa at base din sa ating track na ipapakita ko mamaya, malit naman yung tsansa na ito ay lumapit sa kalupaan natin at posibleng sundan lamang niya yung track kagaya ng Ferdy. At ito rin ay maaari ding magpalakas ng habagat at ito yung ikatlong weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Makikita po ninyo, malaki yung tsansa na maulan na panahon ng mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa, dulot ng southwest monsoon o habagat at idagdag din natin yung epekto ng low pressure area kaya makikita nyo halos maulap na kalangitan ang makakaapekto sa ating bansa na may mga pag-ulan mula katamtaman hanggang sa kuminsan ng malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may area ng Western Visayas at Mimaropa, ang iba pang bahagi ng Kabisayaan, Southern Luzon at gayon din sa may bahagi ng Northern Mindanao ay patuloy na makararanas din ng mga pag-ulan kaya iba yung pag-iingat sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Kamaynilaan naman, medyo maulap na kalangitan din ang mararanasan gayon din sa Central Luzon at iba pang bahagi ng Luzon. Maliban dito, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At narito nga ang track ng bagyong si Pulasan. Naglabas po tayo ng Tropical Cyclone Advisory as of 5 a.m. sa araw na ito. Makikita po ninyo, kagaya din ni Ferdy, posible lamang itong dumaplis dito sa boundary ng PAR. Hindi natin inalis yung posibilidad na maaari din itong hindi pumasok, lalo na kapag nagbago ito ng track. Pero makikita natin, base sa ating pinahuling datos, pumasok man o hindi, itong bagyong si Pulasan ay palalakasin niya yung habagat kaya magpapatuloy ang mga pag-ulan lalong-lalo na sa bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Yung Southern Luzon, ito po yung area ng Bicol Region, Mimaropa at gayon din sa bahagi ng Calabarzon. Maaari ding magkaroon ng mga pag-ulan dito sa Kamaynilaan. At posible dito lumabas ng Philippine Area of Responsibility kung papasok man ito araw naman ng Miyerkules. So yung bukas, Tuesday hanggang Miyerkules, ito yung nakikita natin na duration ng pagpasok at paglabas ng bagyong Pulasan. Ang magiging pangalan ng susunod na bagyo, kung sakali man pong itong Pulasan yun or yung low pressure area na sa may silangan ng Tuguegarao ay Hener. Ang susunod naman po kay Hener ay Helen. So ito po yung mga dalawang pangalan ng mga bagyo na magiging pangalan po ng bagyo dito sa ating bansa, Hener at Helen. At dito nga, narito po ang magiging lagay ng panahon. Makikita po natin malaki yung tsansa ng malalakas sa mga pag-ulan. Lalong-lalo na sa may area ng Occidental Mindoro. May mga na-monitor na po tayo na malalakas sa mga pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin, lalo na sa Mimaropa, sa mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Bicol Region
At samantala, katamtaman hanggang sa malalakas yung mga pagulan na maranasan sa malaking bahagi ng Luzon, ng Northern Luzon, ng Central Luzon at gayon din dito sa Kamaynilaan. Today, medyo maulap na kalangitan ang mararanasan sa Kamaynilaan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ng temperatura sa Lawag, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 23 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 25 to 31. Sa Tagaytay, hanggang 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, hanggang 29 degrees Celsius. Malalakas na mga pag-ulan din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Palawan sa araw na ito. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 30 degrees Celsius. Maulan din na panahon ang mararanasan sa Western Visayas at Negros Island Region, habang kalat-kalat na mga pag-ulan ang mararanasan sa nalabing bahagi ng Kabisayaan. Ito ay dulot ng southwest monsoon o habagat. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 25 to 29 degrees Celsius. Sa Cebu, 24 to 29 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 27 to 30 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pagulan dulot ng habagat, habang sa area ng Davao Region, mga isolated o pulupulong pagulan, pagkilat, pagkulog naman sa hapon hanggang sa gabi ang maaaring maranasan ng mga kababayan natin sa bahagi ng Davao Region. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Davao naman, 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, meron tayong nakataas sa gale warning ngayon. Ito ay epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo sa mga kababayan natin sa Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Masbate, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, sa Leyte, gayon din sa Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Island, at Surigao del Norte. Ito po yung area ng Northern Mindanao. Makikita nyo sa mga lugar kung saan meron po tayong mga nakapula na kulay, ay inaasahan natin yung malalaking pag-alo ng karagatan. Iwasan mo ng pumalaot, lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka at maliliit na mga sasakyang pandagat. At narito naman natin inaasahang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Lalong-lalo na ito po yung mga areas na makararanas ng malalakas na mga pag-ulan. Ngayong araw hanggang bukas, itong bahagi ng Palawan at gayon din sa may Occidental Mindoro at sa Western Visayas. So iba yung pag-iingat po dito sa mga areas na ito dahil posible nga yung mga pagba at pag-ulan lupa. Bukas naman, magpapatuloy yung mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, Mindoro at Western Visayas. May epekto rin po itong habagat. So ito, mga pag-ulan na mararanasan natin mula ngayon hanggang sa Miyerkules at Huwebes, ito ay dulot ng southwest monsoon at yung LPA na pwedeng maging bagyo. Pagdating ng araw ng Miyerkules, maulan pa rin sa Occidental Mindoro. Inaasahan din natin hanggang sa malalakas na mga pag-ulan na mararanasan sa Zambales, Bataan, sa Western Visayas, na nalabing bahagi ng Mimaropa, sa Cagayan kasamang Babuyan Islands, Isabela at Apayao. So ito po ay base sa ating update, weather advisory as of 5 a.m. So magbibigay din tayo ng update mamaya po ang alas 11 naman ng umaga. Samantala, ang araw natin ay sisikat, ganap na 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 5:57 ng gabi.